SONA ni Bongbong Marcos. Masaya kasi ito pag-usapan. Pakinggan muna natin yung masasabi ni Senator Marcoleta tungkol dyan sa ano niya. Kasi yung impeachment, wala na yan eh. Wala na kwenta yan, yung impeachment na yan. O, nireaksyonan lang natin para maipamukha natin sa kanila na talagang putya, hindi nyo maluloko mga DDS. Matatalino mga DDS. O eto si Marcoleta, o ito ang problema natin mga bossing. Si Senator Marcoleta na unang-unang lumaban sa mga nagtaas ng presyo ng gasolina, nakakulong. 'Di ba? Binanatan niya 'yan, yung mga nagtaas ng presyo ng gasolina o nung unang-unang salbo ng bakbakan ng Iran at saka Israel. Siya ang unang-unang lumaban, ha? O. Yung pagtanggal ng yung systems loss diyan sa Meralco. Na binabayaran natin pagkalaki-laki, siya rin ang may gusto niyan. Yung tanggal sa prangkisa ng ABS-CBN na ang daming abuso, pang-aabuso sa kanilang mga empleyado. No, siya rin 'yan. Yung flood control scandal, unang-una siya ang nag-hearing niyan para mapanagot ang mga nagnakaw sa taong bayan. Mantakin mo, siya ang nakakulong ngayon, mga bossing. Siya ang nakakulong. Yung lumalaban sa mga kalaban ng mga normal na Pilipino, tang-ina niyan, yun ang ikinulong. Tapos si Bongbong, si Romualdez, si Zaldico, at saka si Sandro, putya, malaya. Ang kakapal ng mga mukha, hindi ba? Alam mo, ito si Marcoleta talaga ang mukha ng pang-aabuso. Walang pera ng gobyerno ang sinayang. O, sabihin na natin, mali yung kanyang pagtanggap ng donasyon mula sa mga funders niya. Oo, hindi man galing sa illegal yung mga pera na tinanggap niya. Galing man yun sa mga pribado na tao. At the most, ang pwede mong ikaso sa kanya, graft, which is bailable. Mantakin mo, plunder. Plunder? Ang plunder, ibig sabihin, meron kang pera ng gobyerno na dinispalko mo. Wala mang ganun. Graft siguro. Pwede mong sabihin graft case yan o pang maling gawain yan. Pero definitely, hindi plunder. May plunder case siya. Tumanggap siya ng pera mula sa mga pribadong funders. Tapos si Bongbong, si Romualdez, na di umano, kumukuha ng pera mula sa buwis ng taong bayan, mali-maleta, pucha, hindi nakakulong. Watching from Hong Kong, enjoy sa vlog, Jing Powers, mabuhay ka. Diba? Walang hiya na yan. Baka na naman magalit na naman kayo, ha? Pakinggan natin. Yung sasabihin ni Rodante Marcoleta. Sir, reaction lang po. Yung flood control po, isa sa mga naging topic po sa SONA. In fact, from first 2 minutes, it was mentioned and may allude na malapit na masampahan niya po ang dating speaker. Dapat ba ganun lang ang narinig natin? Dapat ba yung malapit ng sampahan? Diba? Yun yung tinatanong ko sa inyo eh. Malapit ng sampahan ng kaso. Putang ina niyan, matatapos na termino mo. 1 taon na nung nagsinungaling ka tungkol doon sa mahiya naman kayo. Tapos malapit na masampahan. Samantalang si Marcoleta, agad-agad na kulong. Si Jinggoy, agad-agad na kulong. Si Bong Revilla, agad-agad na kulong. Tapos si Martin Romualdez hanggang ngayon malapit pa rin. Malapit saan? Malapit sa katotohanan, malapit sa kasinungalingan. Ginagago tayo nitong administrasyon na ito eh. Kayo naman pumapayag kayo. Kaya sabi ko, ang naniniwala sa administrasyon na ito, putyang ina, mas matindi pa sa may tama sa utak. Yung mga nagtatanggol sa administrasyon na ito, lalong-lalo na kung nagtanggol ka sa administrasyon tapos wala ka natatanggap na bayad, putyang ina. Ibig sabihin wala ka na talagang kwentang tao. Hana W2M1K, salamat sa iyo dyan sa Japan. Hindi man lang binanggit yung pangalan kung sino yung former speaker. Maraming former speakers. Tama. Hindi binanggit yung pangalan. Sabi, yung former speaker. Sino ba mga former speaker? Si De Venecia. Si Manny Villar. Si Sunny Belmonte. Ang daming former speaker eh. Pero kung sinabi niya na former speaker Martin Romualdez, medyo specific. Pero former speaker, kasi pag tinanong mo siya, sir, sabi mo may former speaker na makukulong. Nalulungkot ka pa nga. Sinabi ko former speaker, di ko naman sinabi si Martin Romualdez. Sinabi ko si former speaker Mitra. Putang ina, sinungaling talaga eh. Gago eh, di ba? So, yun ba ang inaasahan din yung sasabihin lang? Kasi talagang dapat nating hanapin talaga ang puno. Delikado si Manny Villar. Delikado si Manny Villar kasi sabi ko nga sa inyo, abnormal abnormal yung nagsalita nung nakaraan eh. Alam nyo, maiintindihan ko kung yung nagsalita, yung nagsalita, baliw. Pero mahirap kung baliw ka na, adik ka pa, mahirap kalaban yun. Delikado lahat ng mga former speaker. Baka yung mga nakalibing na former speaker, ipahukay pa yan, tapos ipakulong pa. Oo, si Alvarez, Bebot Alvarez, si Cayetano, si Alan Lord Velasco, dami naging
Ang dami naging speaker, delikado. Baka yun ang sinasabi nila kasi si Lacson, tinatrabaho talaga si Cayetano, dating speaker yan. Mamaya makulong si Cayetano, sasabihin na naman ng Malacanang, oh, hindi ba sabi, former speaker? Ayan na, nakakulong na yung former speaker. Patay tayo dyan. Halimbawa, ito yung napakalaking mensahe para sa ating bansa. Dapat lang ba ganun lang sila? Ito ang pinakamalaking pagnanakawan sa ating kababayan. Hindi ba higit doon ang dapat na inaasahan nating lahat? Lalo na kayo, sa media, kayo po ang ginagamit ng ating mamamayan para malaman nila ang nagaganap. Ano ibig sabihin na SONA? Pagtalakay sa kabuuan kalagayan ng ating bansa. Sinalakay Martin Romualdez. Ilan ng testigo kayo nakakaalam? Ano ba ang date ng complaint affidavit na unang ibinigay kay Martin Romualdez? Abril 2026 pa, state note. Yung ibinigay na complaint affidavit sa amin, May 15. Sa mga tweet, nauna ng isang buwan yun sa kanya. Tanungin ninyo, Ombudsman. Meron na bang ibinigay na counter affidavit ni Martin Romualdez? Kailangan itanong nyo sa kanya. Nauna ng isang buwan yung kaysa sa akin. Bakit ngayon sasabihin ng Presidente na sasampahan ko siya? Hindi man nyo itatanong kung siya ay nagsabit na ng counter affidavit. Di ba mahalaga sa inyo na malaman nyo kung meron nga? Kasi kung wala, Wala nagtatanong na media. Wala nagfa-follow up sa media. Alam nyo kung bakit? Kaya wag kayong manonood na sa media. Manood na lang kayo sa Manatero at sa SMNI. Oo, kasi yung SMNI, tinan nyo kahit walang prangkisa ang SMNI ha, kahit wala silang sponsors, wala silang mga komersyal, wala sila sa Free TV, tuloy-tuloy pa rin ang SMNI sa pagbabalita. O, alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi hindi sila umaasa sa pera. Ang kanila magkapaghatid ng balita, serbisyo kasi. Kapag nabigyan ka ng prangkisa, opportunity yon para makapagserbisyo ka sa bayan mo. Ang SMNI, kahit na walang kinikita mula sa mga advertisement, nagbabalita pa rin ng totoo. Ibig sabihin, wala silang pake sa kikitain. Ang importante, gumagastos sila araw-araw, mantakin mo, nagdi-deploy sila ng tao sa labas. Nagbo-broadcast pa din sila. Pero wala silang kinikita. Ang tawag dyan, advokasya sa paghahatid ng totoo at makatotohanan at tapat na balita. SMNI lang yan. Kapag ka ang isang news outlet, halimbawa, yung mga news outlet, mainstream media, puro commercial yan. Mas madami pa yung commercial kaysa sa balita. Mas marami yung commercial sa balita. Ilang oras lang ang balita ng GMA, TV5, lahat ng mga mainstream media. Ilang oras lang ang balita nila. Isang oras lang yung balita, putang ina, puro patalastas. Kapag puro patalastas, ibig sabihin negosyo yan. Ibig sabihin, kumikita yung mga yan. So kumikita sila sa pagbabalita. Itong SMNI, gumagastos pa sila sa pagbabalita. Mantakin mo, wala silang patalastas. Pag nanood ka dyan, dare-diretso, puro balita yung mapapanood mo. Oh, tapos, hindi sila humihinto. Kahit tanggalan mo sila ng prangkisa, magbabalita sila. Kahit ayaw na silang papasukin sa Congress, pumupunta pa rin sila. Kahit, alam nyo ba na hindi sila inisyuhan ng dyan sa SONA, ng mga ID? Oo, ayaw silang papuntahin, pero sige, balita pa rin. Ganyan. Serbisyo yan. Serbisyo sa bayang Pilipinas yan. Kaya magpasalamat tayo sa SMNI dahil hindi sila humihinto sa paghatid ng tamang balita. Kaya doon lang kayo manunood. Pag nanood kayo sa iba, puro patalastas. Walang mangyayari sa buhay natin pag ganyan. Puro pera-pera na lang usapan. Tanong ni Marcoleta, ba't hindi nyo sinusukol yung ombudsman? Hindi nyo siya tinatanong. Ano nang pong update doon kay Romualdez? Nung Marso pa pala yan. Nung Marso pa i-final yung yung reklamo, ba't hanggang ngayon wala pa? O, paano? Putsang ina, pare-pareha sila. Mga riding in tandem sila sa pagnanakaw. dapat sa counter affidavit hanggang ngayon, Abril pa yun eh. Sa mga tweet, paso na yun. Kung nakapag-submit siya, halimbawa, bakit wala pang resolution? Ito yung mahalagang tanong na dapat hanapan ninyo ng sagot. Nauna siya ng isang buwan. J. Chris Rosas, blessed morning. Ay, salamat naman. Ang dilim-dilim kasi dito, parang makulimlim masyado. Wala akong makita, baka sakali. Nagsubmit siya ng counter affidavit. Kung hindi naman nagsubmit, default na siya. Dapat na meron ng resolution, dapat meron ng information. Kung wala, bakit? Senator, may plano. So sir, ano daw po yung preliminary conference for what case po yan? Remarking lang. Remarking. Parte ng processes ng court yan. Para sa ganun, matipid sa oras, para alaman natin ano ba yung mga ipipresent na evidence ng katumpaan. Sir, bakit po required po yung attendance mo ng accused for this remarking? Kasi usually po, hindi na po nire-record. Ano po ba ang kaibahan po? So hindi makare-record kasi nung huling hearing, sinabi na narinig namin, pre-marking lang naman ito. The accused are not even required to be present, except kung gusto nila voluntarily. Kaya nga ako, alam ko pre-marking na yun, hindi naman kami kailangan pumunta. Itong tatlo na doon na sa parang sila na-require, pagkatapos pinalikan ako. Sabi ko, nakita nyo naman, nandiyan lang kami, hindi man kami tatanungin. Kung sana nakatipid tayo ng gasolina. Diba? Sir,
So far po, kamusta po kayo ngayon sir na gumulong na po yung process po dito sa Sandigan regarding na dito po sa ina-allege siya nito? Ako sasagot. Doon sa kwarto niya, napakainit. And, dito? And hindi, sitwasyon naman yung sa kwarto niya. Mainit yung kwarto niya. Dito ako bilib sa dalawang tao na ito. Kay dating Congressman Mike Defensor at saka dito kay Marcoleta. Alam ninyo, si Mike Defensor, mayaman yan. Maraming mga negosyo yan. Yung kanyang asawa, mayaman din. Napaka alwan ng buhay nito. Dati matagal na to, matagal ng congressman nito. Tapos naging mga cabinet secretary ng mga nakaraang mga administrasyon. And aside from that, maayos man talaga ang buhay nito. Pero nakikita mo, bakit sinasakripisyo pa din ni Mike Defensor yung kanyang kalayaan? What's in it for him? Tatakbo ba siyang senador? Hindi eh. Talagang ang kanya, hindi. Pucha, mali yung pagnanakaw eh. Kaya kailangan ipaglaban natin ito. Gumagastos siya ha. Sila ang nagbumubuhay ngayon doon sa 18 Marines. Hindi man masama yun. Siyempre, walang mga trabaho yun. Isinasakripisyo ng 18 Marines yung kanilang buhay. So, ang ginagawa nila Mike Defensor, silang mga magkakaibigan, pinupondohan nila itong mga ito para hindi sila mabili nung mga kalaban. Kasi itong 18 Marines na ito, gustong bilhin ito noong mga magnanakaw sa Kongreso, sa Senado, at sa Palasyo. Gusto silang bilhin. Ngayon, kung itong mga ito, gugutumin mo, mabibili yan sila sigurado. Sigurado. Auman lang yan eh. Kaya nga ang ginagawa ng mga ito, kahit papaano, yung prinsipyo natin, wag natin ipagbili ha. Nag-aambag-ambag kahit nga yung mga Pilipino, nag-aambag-ambag eh. Meron nga akong kaibigan sa Amerika, nagtatanong sa akin eh, kung paano makakatulong dyan sa 18 Marines na yan. And nung nakaraan, si General Macanas si Macanas nakapag-reach siya ng 145,000 galing sa kanyang mga followers, tapos ibinigay niya dito sa 18 Marines at nagpapasalamat yung 18 Marines kasi kahit papaano daw meron silang panggastos. Alam mo yun, itong si Mike Defensor, ano makukuha niya dyan? Hindi naman siya tatakbong presidente, hindi naman siya tumatakbong senador. Pero ano makukuha niya dyan? Pagmamahal lang sa bayan, mali yung pagnanakaw, kaya ini-expose nila yung pagnanakaw. Ngayon, nakakulong sila. They paid the price for standing for what is right. Kaming mga banatero, sabi ko nga sa inyo, nuknukan ang dami ng mga kaso namin eh. Pero natatakot ba kami? Hindi. Kasi yung pangarap namin para sa bayang Pilipinas, hindi na pansarili, para na yan sa mga susunod na generations. Kaya etong dalawang ito, si Marcoleta at saka itong si Defensor, mga bayani yan ng bayang Pilipinas. Bayani kasi nagsakripisyo sila para sa kapakanan nating lahat, para hindi tayo abusuhin ng gobyerno. Kaya ako talaga, ang suporta ko sa dalawa na ito ay nag-uumapaw. Talagang hanggat nakikita ko sila, nagsakripisyo na sila ng kanilang kalayaan, hindi sila natakot, tayo pa kaya, hindi ba? Magsakripisyo din tayo para sa bayan katulad ng ginagawa ng dalawang ito. And kung nga nagulat, si Manny Punuan, nandun pa rin sa ospital, 2 buwan, sa 1 linggo lang. And syempre, senador naman si Senador Marcoleta, parang masyadong deprived ng taong bayan doon sa boses niya, doon sa impeachment process. Hindi ako nalulungkot na kalagayan namin ay dito. Makikita niyo sa utsot namin, nakalagay PDL, kung ano yung ito dito. People deprived of liberty. Persons deprived of liberty. Deprived of liberty. Siyempre malungkot, di ba? Hindi naman normal yung nangyari sa amin. Ako bilang isang senador na maraming katampanan at pagkulit. Ang dami kong gustong ibulgar. Alam niyo naman na ayaw kong iwanin yung flood control scandal. At meron pang impeachment trial na nagaganap. So hindi niyo maiaalis sa akin na maisip ko talaga na itong nangyari sa akin, lalo na mas politically motivated. Ang katuwiran ay dalawang bagay para hindi ko na gampanan at tungkulin ko para malaman ng taong bayan kung sino ba talaga. Mag-final motion para makagawa sa impeachment process. Meron akong final na manifestation sa Senado. Doon ay inilahat ko ang katuwiran ng legal kung bakit kailangan gumanap ang Senado ng kaukulang pamamaraan para si Senator Jinggoy at ako ay makapag-participate sa nagaganap na impeachment trial. So, Senator, how Ang aking pagkakakulong dito ay hindi nangangahulugan na hindi na ako senador. Ang pagkakakulong ko dito hindi nangangahulugan na nabawasan na yung number ng 24 na senador natin. Nananatili yun. Kahit kailan, hindi yun ma-alter. Pwede lang palitan yung 24 kapag may namatay. Kapag may nag-resign. Kung napatunayan na hindi niya nakayang tupdi ng kanyang tungkulin. Maliban sa tatlo na yun, wala na. So, May pinadalang breaking news sa akin si Ann Harot. Just in. Ayan, sabi niya, PBBM pinayagan ang BIR na ilabas ang tax records ni VP Sara Duterte at Atty. Manscarpio. Ang kapal ng mukha mo, BBM. Sobrang kapal ng pagmumukha mo. Bakit? Meron kang problema sa pagbabayad ng buwis. Natatandaan ninyo, merong estate tax ang mga Marcos na hindi pa binabayaran hanggang ngayon at bilyon-bilyon ang halaga niyan. Ano ang moral ascendancy mo para payagan ang BIR na ilabas ang tax records ni VP Sara? Okay lang yan. Wala naman tayong kinakatakot dyan sa mga tax records ng mga Duterte kasi alam naman natin di man magnanakaw yan. Pero kung ganito, naglabas, pumayag ang presidente, dapat i-compel din natin, i-request din natin sa presidente na sa ngalan ng Freedom of Information Bill at sa ngalan ng accountability at transparency, ilabas din niya
ilabas din niya yung kanyang mga tax records, di ba? Okay lang yan. Halimbawa, payagan ko ilabas ang tax records, pero ilalabas ko rin ang tax records ko. Ang kapal ng mukha mo, Bongbong. Kawatan kayo. Meron kayong utang sa BIR na bilyon-bilyon tapos pumayag ka na ganito. Ina-expect man natin 'yan. Napapayag si Bongbong. Takot ba ang mga defense dito? Hindi. Ina-expect na nila 'yan. Si Bongbong kasi iba yung sinasabi niya sa ginagawa niya. Oh. Oh, hindi ba? Ayaw nga daw sa hair follicle test eh. Oh, so yun. Okay man lang to, ilabas to para mapahiya sila lalo. Ito nga maganda eh. Magandang precedence ito. Para sa susunod, pag si Inday Sara ng presidente, pwede nang pirmahan ni Inday Sara yung mga tax records ng mga putang ina nito. BIR, ilabas nyo yung tax records, pipirmahan ko yan lahat. Maganda yung ganun. Tama yan, okay lang yan. Hindi man tayo natatakot dyan eh. Kasi ang takot lang, yung mga yung mga may tinatago. Si Inday Sara, di man takot. Sige, ilabas nyo yung tax records, walang problema. Nagbabayad kami ng buwis. Yung mga Marcos, ang tanong, nagbabayad ba ng buwis ang mga yan? Pagdating ni Inday Sara sa 2028, lahat ng mga congressman na sumali dito, si Bongbong Marcos, buksan lahat ng mga tax records ng mga yan para malaman natin kung ano ba ito, kung nagbabayad ba ng taong buwis ang mga ito. Yari kayo ngayon. Yari kayo ngayon. So binuksan ninyo, ito ang problema, sabi ko nga sa inyo, binuksan ninyo itong issue na ito. Hindi nyo pwedeng pigilan si Inday Sara kapag ginawa niya ito pagdating ng 2028 sa inyo, pag ginawa ni Inday Sara ito. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, si Inday Sara ngayon tuwan-tuwa, ay salamat, pinadali nila ang trabaho ko. Pagdating ng 2028 at presidente na ako, lahat ng ginawa nila sa akin ngayon gagawin ko rin sa kanila. Ano yun? Kakalkalin natin lahat ng mga yaman nila. Yung yaman nila, bago pa sila maging politiko, kakalkalin natin lahat yan. Hindi nila ako pwedeng pigilan. Ako nga, yung mga accounts namin ng mag-asawa na hindi pa kami impeachable officer, binuksan nga nila eh. So ngayon yung tax records, ganun din. Bubuksan natin yung mga tax records nila. Illegal ba yun? Hindi. Ginawa nyo nga sa akin, gagawin ko rin sa inyo. Humanda kayo, siguraduhin nyo lang na meron kayong makikita na kahina-hinala dyan. Kasi pag wala, yari kayo. Sigurado tayo dyan sa mga congressman na yan, sa Malacanang at yung mga taga-gobyerno ngayon. Sigurado tayo maraming magic at hocus-pocus yung mga yan. Kaya siguraduhin ninyo, ha? Sige. Nananatiling bilang ng Senado 24. Salamat sa aking kapatid na si Windel, na member, worker ng KOJC. Mabuhay ka, paring Windel. See you soon. Request mo na kami. I-request mo na kasi kami ni Banat Bay tsaka kasi kami US visa. Ako si Banat Bay tsaka si Coach Oli. Request mo na kami dyan sa Amerika para makapag-event na tayo dyan. Windel, ba yan? Wala pang sakong na-receive na sinususpindi ako. Mangyayari itong kautusan na to sa Senado, hindi sa Korte. Kasi senador ako eh. So dapat, bilang tulong nyo na sa amin, i-follow up ninyo yung manifestation. Sapagkat alam ko, iti-take up ng Senado yun at ng impeachment court. If ever po i-take up ito, Senator, ang measure po nila gawin parang via video conference. Nasa sa kanila yun, sapagkat sinend ko lahat ang mga legal basis. Kung paano katungkulan ng Senado na humanap sila ng paraan para kami, kahit sa ganitong kalagayan, makasali kami sa isang ongoing impeachment process. Senator, may what day po na-submit yung manifestation na ito? What day po na-submit yung manifestation na yun? Ano bang araw yun? Tuesday. Hindi ko 4-5 days ago. Okay po, mga around last week. Sige po. Hanapin ninyo para naman magkaroon tayo ng balita. Ano na ang aksyon na ginawa ng ating mga kasama sa Senado. Okay? Thank you, Senator. Thank you. Kung nakasalan ng taong bayan doon sa SONA, higit sa lahat yung korupsyon, ano yung pananagutan? Kasi yung lahat ng krisis, paghihirap, lahat ng mga ginagawa natin, bunga ng korupsyon na nakita natin. Ang mga nakakulong, si Senator Bong Revilla, si Senator Jinggoy, kasi hindi sumama sa mayorya, tapos si Senator Tante Marcoleta, dahil nga doon sa patuloy niyang pagtulak na ilabas yung katotohanan tungkol sa flood control scandal. Ngayon, yun lang ang mga nakakulong. Yung mga nakakulong pang iba, nakasama namin, puro mga maliliit na kabali. Empleyado ni Alcantara, empleyado ni Bernardo, empleyado ni Opulencia. Ito mga pinagitong pangalan, empleyado ni Manny Punuan. Ito ginawang mga witness. Hinahanap ng tao, nasan si Manny Punuan, nasan si Pangandaman, nasan si Bersamin, Lucas Bersamin, Adrian Bersamin, Lagi Pulayba. Walang nakukulong, tapos si Martin Romualdez, investigation pa rin, mag-iisang taon na. Kaya nga sinasabi ko pa natin magparaan. Gemma Blanca Flor, salamat kaayo, Mr. Chair. May pang nakasuhan dun sa mga sumisigaw laban sa korupsyon kaysa doon sa nangyaring korupsyon sa ating bansa. So, plunder. Pagkatapos yung mga empleyado ng DPWH, ikaw kasi kasama ko eh. Empleyado ni Bernardo, empleyado ni Alcantara, yung mga boss naging witness, sila empleyado. So, yun yung naging nangyari dun sa SONA. Pagkatapos yung ng pangalan ni Speaker Martin Romualdez, hindi naman nabanggit. Hopefully din naman ma-fight. Pero asa na yung kaso ni Manny Panuan? Siya yung hepe ng pinaka maluwakang korupsyon na ahensya ng departamento yung DPWH. Si Bersamin, ito sa Pangandaman. Di ba? Totoo naman yun. Nasaan na yung mga yan? Sila Bersamin, sila Pangandaman. Yan yung mga binanggit ni Ping Lacson eh. Ping Lacson, punyeta ka. Lahat yan pinagbabanggit mo. Ikaw ang nag-expose ng lahat ng yan. Buwisit ka. Tapos kung makapagsalita ka. Kung focus ka kay Cayetano ngayon, grabe, pero si Traigi Bolivar, si Pangandaman, ikaw mismo nagsabi ng mga pangalan na yan, hindi mo maimbestigahan, hayop ka. Talaga Ping Lacson, ha? Sa impyerno ka mapupunta. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot.
katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y